Hello po mga ka-farmers and welcome po sa aking channel. Ayan. So, eto mga farmers, ito nga pala yung lupain po na aking asawa dito po sa Siargao Island. So, ito po na area mga farmers, kung makikita nyo po siya, kung gaano po kalawak, ito po yung overlooking area po ito mga farmers. So, meron din po siyang flat area po, meron din po siyang medyo pa-estanting mga farmers. So ngayon, sabihin ko sa inyo mga farmers, ako po ay magtatanim po ng pakwan. Ayan. So, eto mga farmers, ipapakita ko sa inyo kung gaano po siya kalawak po dito po ang kanyang lupain po dito sa Siargao. So ngayon mga farmers, marami pong option. Meron din po siyang flat area po. Meron din po siyang lupain po na paislanting mga farmers. So ngayon, alam naman po natin lahat na pag tayo po ay magtatanim po ng pakwan mga farmers, so kailangan po safe po sila at hindi po sila malulubog po sa tubig. So ngayon mga farmers, ang pinili ko po na area po ay yung medyo ano siya, yung medyo paislanting mga farmers. So ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang aking brand po ng aking itatanim po na pakwan mga farmers. Ayan. So ito po siya. Sweet 16 po mga farmers. Dahil ito pong Sweet 16 ay ito po ay tested na po sa ating mga farmers na kagaya ko. So ito naman po aking ano mga farmers, kumbaga ito yung aking i-apply dito po sa aking sa aking pong lupain po sa Siargao mga farmers. So mga ka-farmers, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalawak po ang aking pagtataniman sana ng pakwan. Ayan. So, ayan po. Sa ngayon kasi mga farmers, medyo ano na dito sa Siargao medyo tag-ulan na po. So, inaano ko kasi mga farmers, pag ako po ay magtatanim dito ng pakwan na area, so kailangan po kailangan ko pa magkanal, o di ba? Kasi ano siya kumbaga flat area lang po siya. Ayan. So yan po mga farmers, ganyan po siya kalawak. Tas ano po siya, kumbaga matrabaho po dahil syempre po ang ano kasi mga farmers, pag kunyari po flat area po yung inaano nyo, yung mapagtaniman po ng pakwan, so kailangan po may ano siya, magkakanal po kayo doon dahil hindi po siya pwede na yung mga pakwan po ay malulubog sa sa tubig. So marami pa siyang proseso, kumbaga pag dito po ako magtatanim. Ayan. Ayan po kasi flat lang po siya flat na area lang po mga farmers Ayan po. So 'di ba napakalawak? So ang dami talagang ang dami talagang napakuan, kumbaga yung marami space pag ako yung magtatanim dito. Ayan po. So ganyan po siya kalawak mga farmers. Mga ka-farmers, at ako'y pupunta muna sa kabilang side po ng aming lupa po dito sa Siargao mga farmers. So ngayon puntahan natin yung sa kabilang side naman po ng lupa, kung gaano siya kalawak mga farmers, para makita nyo naman yung aking pagtataniman sana ng pakwan. Dahil para naman po may option mga farmers. Ayan, so gayet siya. Eto, naglalakad ako mga farmers para makita nyo kung ano yung mga dito, kumbaga kung gaano rin siya kaganda ang view. Ayan. So, eto naglalakad ako mga farmers dahil ipapakita ko sa inyo yung kabilang side ng lupa po na pagtataniman ko sana ng pakwan. Yan. Dahil mga farmers sa ngayon kasi medyo na mga farmers tag-ulan na sa Siargao. So, kailangan talaga na mapag-anuhin mo mga farmers, mapag-isipan mo kung ano yung magandang itanim sa lupa. Dahil tas ako kasi mga farmers, na pag-isipan ko yung yung pakwan, dahil
ano eh, yung ano kasi mga farmers, yung lupa napakalawak. Ayan. So, eto mga farmers, ito yung sa kabilang side. Ayan po. Yan. Ito po yung kabilang side mga farmers ng aking pagtataniman sana. Oh, flat area siya. Ayan. So, yan po. So, ganyan po siya kalawak mga farmers. Tapos, yung overlooking area po mga farmers ay maya-maya lamang ay papuntahan natin dahil doon po, doon ko po siya napili mga farmers na aking pagtataniman po ng pakwan dahil hindi na po ako masyado mahirapan dahil hindi na ho siya kailangan magkanal. So, tsaka ano, maganda yung pagkaano niya dahil pag ano po, pag wala naman pong ulan, so napakalapit lang po sa tubig na pagkukuhanan ko at ang aking para gawin ko pong ano, pandilig po sa aking mga ano, mga tanim mga farmers. Ayan. So, ito siya, ganito po kalawak. Ayan. Ngayon po mga ka-farmers, tayo naman po ay pupunta dun sa area ng aking pagtataniman. Ayan. So, di ba napakaganda ng view bukod po sa ano, yung aking pagtataniman ng pakwan at saka maano po dito mga farmers eh. Kumbaga fresh na fresh po yung hangin dahil malapit po sa dagat. Ayan. Pagdating po natin dun sa may overlooking area mga farmers ay maano po natin yung dagat, matatanaw po natin yung dagat. Ayan. So pupunta tayo sa overlooking. So di ba napakalawak po, flat area mga farmers, flat na ano. Tas dito naman po mga ka-farmers, magkarugtong lang din po ito dun sa flat area po na sinasabi ko kanina na ano, na lupa. So ako kasi ayaw ko ng ano eh, kumbaga yung masyadong ano matrabaho po. So meron man po kaming ano dito yung medyo ano siya na lupa, medyo pa-slanting mga farmers. So kumbaga ano siya, hindi na po ako masyado mag-ano dito kasi ano siya eh, hindi na po kailangan mag-ano dito, mag-canal kasi ano na siya mga farmers. Medyo ano na po siya kumbaga pa-slide na po yung ano yung lupa. Ayan. So magkakarugtong lang po ito sa baba. So dito ako magtatanim ng pakwan mga farmers. Ayan. So ipapakita ko rin sa inyo kung gaano po din siya kalawak po dito yung sa bandang ano po, sa bandang gilid ho mga farmers. So di ba kita nyo naman po napakaano niya. So hindi talaga siya maano, kumbaga hindi po may stock yung tubig sa ano po sa mapagtaniman natin ng pakwan. Ayan. Ayan po mga farmers, ganyan siya kalawak. Ayan, di ba? So hindi talaga siya ano yung pakwan hindi masisira dahil yung pakwan mga farmers kailangan po hindi siya malulubog sa tubig at saka ano yung kumbaga syempre kailangan din po siya ano eh, kumbaga ang pakwan kasi mga farmers kailangan din siya diligan pero hindi po pwede na malulubog sa tubig. Ayan. So yan mga farmers, sa bandang ano na ho ito, sa bandang overlooking pero sa ano po, sa kabilang side ho siya, kumbaga yung sa may slanting na area po. Ayan. Yung mga nakikita nyo mga farmers na medyo ano siya, medyo malinis na ho, dyan ako magtatanim ng aking mga pakwan mga farmers. Ayan. So paano na ho siya pa-slanting, medyo malawak po yun, magkakarugtong din ho sa baba. Ayan mga farmers, dito ako magtatanim ng pakwan. Tapos meron na po ako ditong ano mga farmers, meron na po akong nailagay na mga palatandaan na mga ano mapagtaniman ko ng pakwan po. Meron na po dito naka ano mga farmers naka-staking na mga ano eh,
Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ito po. Kasi mag-aano pa lang po ako mga farmers, mag-i-start pa lang po sa pagtatanim ng pakwan. Ayan, so meron ako dito nakalagay na stick ho, ayan. Ito siya, meron ako nilagay dito na stick kasi dito po ako magtatanim ho ng pakwan. So, kailangan talaga meron siyang palatandaan po na ano mga farmers para po pag kayo ay magtatanim ng pakwan, so malalaman nyo siya agad na meron na nakatanim dyan or wala pa, kasi syempre kayo nga ano tayo, mag-sticking po tayo para hindi po pabalik-balik yung ating trabaho. Ayan, so meron ako naka-sticking, medyo marami na ho yan mga farmers, papunta ho yan sa baba. Yan po. Tapos sa may itaas po mga farmers, ito na ho. Marami na din po naka-staking dito. Ayan. Ayan po. Medyo pa slide po yan yung lupa. Ayan ho. Papunta sa overlooking. Ayan. Sa gilid ho yan mga ka-farmers. O diba? Kita nyo naman po kasi alam niyo po mga farmers kung ito yung pinili ko na ngayon na area ng pagtataniman ng lupa, dahil hindi na po ako kailangan gumawa pa ng kanal, kasi paano na po yung lupa kusa na po yung bumababa yung tubig. Ayan. Tsaka talaga siya, kumbaga yung tanim natin po na mga pakwan dito, safe po talaga sila sa tubig, hindi po sila yung malulubog. Ayan ho. Ayan na ho sa baba. Yung kanina mga farmers. Ayan. So, talaga siya. Talagang meron siyang puruhan talaga na safety siya sa tubig. Kasi kahit umulan pa man siya araw-araw mga farmers, ay bababa pa rin yung tubig. Dahil po yung lupa ay na siya, medyo pa slanting na ho. Ayan. So, ito yung pinili ko dahil hindi na masyado hindi na masyado yung kumbaga hindi na matrabaho dahil hindi ka na magkakanal, ganon. Ayan. So ito, dito ako magtatanim mga farmers. Ito nga po pala ang aking mga tanim ng mga farmers, okra. Ayan. So nasa lang po ito isang linggo na po ito mga farmers. Ayan. Meron na akong mga dito tinatanim na gulay. Ayan. So, pag naman po mga farmers, pag wala naman pong ulan, so hindi po ako mamoblemas po sa pagdidilig po ng aking mga tanim dito, gaya ng yung sa aking mga gulay, tsaka sa pakwan mga farmers, dahil meron din po ako ditong pagkukuhanan po ng ng tubig po na sa kanila yung yung pandilig po mga farmers. So ipapakita ko sa inyo, napakalapit na po mga farmers sa aking pagtataniman po ng pakwan. Ayan. So dito ako magtatanim. Malawak po yan mga farmers. Ayan. Tapos yung aking pagkukuhanan po ng tubig ay dito lang din ho sa tapat, kasi meron dito may sapa mga farmers yung po yung mismo po sa lupa ng aking asawa mga farmers. Ayan. So meron ako pagkukuhanan ng tubig. Dito ako kukuha ng tubig mga farmers para po sa aking sa aking mga tanim mga farmers, para po meron akong dito pandilig ho sa kanila. Ayan. So eto yung maliit na sapa mga farmers. Po yan yung galing po yan sa bukal mga farmers. Yung sa may yung sa may dun po sa bandang unahan, yung medyo na siya. Hindi naman siya totally na bundok. Kasi hindi naman to bundok Ayan. So hindi po ako mahirapan mga farmers pag wala pong ulan talaga, dahil yung tubig po napakalapit lang. Ayan. So marami na ako naka-sticking dito dahil mag-i-start up ako magtanim So sana po mga farmers, kung magustuhan nyo naman ng aking mga video, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe para updated po kayo sa aking mga videos na i-upload po. Ayan. So ito lang siya. Ayan yung aking mga mga farmers, mga sticking yan.
So, medyo marami-rami na po yan. Tapos, yung aking tubig po ng sapa na maliit, yan lang ho. So, napakalapit lang. Hindi masyado nakakaano. Kumbaga, hindi ka na mag-iisip kung saan po kuha ng tubig dahil napakalapit lang po. So, mga farmers, ayan. Malawak po yan, ayan. Yan yung lupa na aking pagtataniman. So, ipapakita ko sa inyo para makita nyo rin po kung gaano siya kalawak. Ayan po. Yan. Mga farmers, ito pong aking mga farmers itatanim po na pakwan. Ito po siya, ang isang lata po mga farmers ay nasa 1,500 po ang estimated nito ng mga seeds mga farmers. Ayan. So, sa next ko po na video mga farmers, ipapakita ko sa inyo yung mga paraan po sa pagtatanim at kung ano po yung mga benepisyo mga farmers sa pakwan at saka bukod po doon yung kung magkano po ang kikitain po sa isang lata ng pakwan mga farmers. Kaya sana po nagustuhan nyo ang aking video na ito mga farmers. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, comment, like, and share na rin po mga farmers para updated po kayo sa aking mga videos. At kung ano po yung mga katanungan ng mga farmers, i-comment lang po sa comment section and huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat po mga farmers at kumusta po kayo ulit.